Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga suki, sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Sabado sa ating programa Usap-Usapan. Hanggang mamayang alas 10 po tayo magkakasama-sama. Siyempre marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Nako, kaya kailangan ko ng konting background ng mga Christmas songs dyan. Mamaya kasi pag-uusapan natin yung mga dekorasyon na dinedecorate natin tuwing Pasko. Maganda ba yan sa ating environment, sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan? Kasi kung hindi, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Makakasama natin ang ating mga kaibigan sa Eco Waste Coalition. Kaya antabayanan po ninyo. Samantala sa ikalawang bahagi naman po makakasama natin ang representative ng 1st District sa Iloilo at dating Health Secretary, si Congresswoman Janet Garin. Ayan, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa ating dental health. Bakit mas marami pa yung mas pinagtutuunan ng pansin ang pagbili ng makeup kesa doon sa pagpapahalaga sa ating mga ngipin? Ang sabi po, hindi lang yung ngipin, no, ang pinapaganda natin, kundi kapag inalagaan natin ito, mas mapipigilan, no, yung mga sakit na maaring magkaroon tayo pag hindi natin iningatan na ating mga ngipin. Sa kabuuan po yan na ating programa at syempre ako po ang inyong makakasama, Ven Blones. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa RP1, 738 kHz sa inyong mga radyo at syempre live po tayo sa ating FB page, ang RP1, no? Napapakinggan din po tayo sa ating himpilan, Overseas Radio, Radio Pilipinas, World Service. At napapanood din po tayo sa ating Facebook page ng Radio Pilipinas, World Service. So, umpisahan na po natin ang ating unang guest ngayong araw na ito. Sabi ko nga, kailangan ko ng konting background ng Christmas song. Hindi kasi, di ba, nagka-countdown na nga sila, 86 days to go before Christmas, tama? O, 86 days tama, 86 days to go before Christmas. Ayan, at nakakalungkot po. Ayan, ako talaga ikaw talaga, Kuyang Rolly O yan. Kasi nakakalungkot po na hindi natin naiisip yung ating kapaligiran. No? Tuwing dumarating po yung Kapaskuhan, siguro na-overwhelm tayo sa pagbili ng mga dekorasyon, yung mga nakikita natin. Pero karamihan po nitong mga, lalong-lalo na yung mga gift wrap, yung mga pinambabalot natin, yung mga Christmas packaging natin, usually, napupunta lang lahat ito sa ating landfill. Sa isang article na nabasa natin, pero ito naman sa UK, sabi nila, 114,000 tons ng mga
recyclable sana at pwede siguro i-upscale din ito, no? Na packaging waste ay napupunta sa ating mga waste bin during the Christmas season, no? Yung festivities na nangyayari sa atin. So, tatanungin pa natin ito sa ating mga kasama ngayong araw mula sa Eco Waste Coalition. Ayan, si Ginoong Jovito Jove Bayan Benosa. Sir, magandang umaga po. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at sa ating pong mga tagapakinig. Ayun, kasi sabi nga natin, 86 days na lang, nagka-countdown na tayo, no? Before Christmas. At nalaman natin na ang Pasko pala, pagka dumadating yung ganitong panahon, mas dumadami, nadadagdagan ng ilang porsyento, no? Sa nabasa natin, yung mga straws and mga cups, no? Ay napupunta lahat doon sa ating landfill. So napaka-importante na nag-celebrate tayo, pero at the same time ay napapangalagaan din natin yung ating mundo, no, yung planet Earth. So naisip natin na itanong sa inyo yung tungkol dito sa recycling at saka upcycling. Kasi pareho natin itong magagamit, di ba, Sir Jovito? Yes, ma'am. Pero may malaki pong pagkakaiba sa dalawang salita na yan. At ipapaliwanag po natin sa ating mga tagapakinig yung pagkakaiba ng dalawang naririnig nating kalimitan, lalo na ngayong panahon, recycling at upcycling. Okay. So, una, yung recycling, parte yan ng tinatawag na 3 R's. Ano? Ito yung tatlong utos sa atin sa pamamahala ng basura. Una, yung reduce. Una yan. Pangalawa, yung reuse, gamitin ulit. At pangatlo, yung pagre-recycle. Yan yung pangatlo. Pero wala po yan sa listahan ng pamamahala, wastong pamamahala ng ating mga basura, yung upcycling. Bakit po? Yan ang ipapaliwanag ko sa ating mga tagapakinig ngayon. Kasi po, ang salitang upcycling, ang ibig pong sabihin niyan ay ito po yung pagbibigay ng karagdagang gamit o value sa isang bagay na wala ng kwenta o isang panapuna. Okay. Ano po ba yung mga materyales o mga produkto na wala ng value? Ito po yung mga disposable na, ibig sabihin, wala na talagang halaga. Okay. Single-use plastic, styrofoam, mga plastic labo, maninipis o sira ng gamit na hindi na marirecycle, hindi na marireuse ulit, at hindi na marirecover. Okay. So, hindi na siya marirecycle at hindi na rin magagamit ulit o marireuse. Yes. Ito ngayon ang dapat nating i-upcycle. Yes, ma'am. Kaya, kumbaga, para sana magamit pa yan ulit at may kwenta pa, o may value pa, ina-upcycle o kaya nilalagyan natin ng karagdagang gamit pa o saysay. Yan pong mga halimbawa niyan, ito yung kanina mga nabanggit kong materyales na para magamit pa, mapakinabangat, ginagamit natin siyang dekorasyon o mga palamuti o mga tawag doon, nagiging creative tayo, ginagamit natin siyang Christmas tree, ganun. So, napapakinabangan ulit bilang mga materyales, pero otherwise, pagkatapos na i-display or gamitin nitong Christmas season, halimbawa, nagiging panapon pa rin. Okay. Okay, kasi wala na siyang value talaga. Hindi na yan mababalik sa tunawan, hindi na yan mababenta ulit sa junk shop, kasi wala na siyang value. Ginamit lang natin creatively para maging dekorasyon. Okay. So, yung pag nag-upcycle ba tayo, Sir Jovi, hindi na natin ulit mauulit yon yung mga ginawa natin na na-upcycle natin? Ma'am, pwede rin po kung halimbawa matibay yung pagkakagawa ng ating dekorasyon, marireuse ulit natin, ibig sabihin, pwede pa nating itabi ulit para sa susunod na Pasko. Ganun, malilinis ulit natin and then madi-display ulit natin paulit-ulit. In that sense, may value pa siya, nare-reuse pa rin natin siya at
may halaga pa rin. Aha. Kumbaga, yung ganon. So, in that sense, yung upcycling purpose natin ay patuloy pa rin. Pero kung ang pagkakayari natin dun sa dekorasyon ay nagiging sirain ulit, nagiging madumi na, at hindi na maganda o kaaya-aya sa ating mga paningin, nagiging panapon na po siya. Wala nang kwenta o wala nang value. Yun po yung ibig sabihin po natin. Okay. Yun nga, no? For example, na-upcycle natin. Paano yung kung wala ng value? Diretso na naman ulit ito dun sa mga basurahan natin. Yes, ma'am. Diretso po ulit siya sa mga truck ng basura. Kukolektahin po ulit yan. At dadalhin lahat yan, hahakutin sa ating mga landfill. Kapag kalimitan tuwing panahon ng Christmas, dahil mas marami yung konsumo, mas marami tayong binibili, mas marami tayong regalong tawag ito, natatanggap, mas magastos tayo ngayong panahon na to, marami tayong panapon na nakikreate, mas dadagsa yung basurang nalilikha natin. So, sa ngayon, Sir Jovi, gaano yung epekto na nito sa ating kapaligiran? Kasi nga, sabi natin kanina dun sa mga artikulo na nabasa natin, yung sa UK, hindi ako nakabasa dito ng sa atin pero baka may datos kayo, dun sa kanilang lugar, sinasabi nila na napakaraming mga lights ang tinatapon. Actually, kung pagdudugtong-dugtongin, aabot sa 70,000 miles. Tapos yung mga Christmas cards, kung ano pa yung pati yung mga wrapper, yung mga pinambabalot, ito yung pumupuno doon sa mga landfill nila. Dito ba sa atin may datos tayo, Sir Jovi? Wala tayong kasalukuyang datos na galing halimbawa sa National Solid Waste Management Commission. Pero sa estimate po natin, ito'y galing sa data ng DENR. Ang data po nila sinasabi, nagdodoble po ng parang around 50 to 60% yung basurang nalilikha tuwing Christmas season. Oo. So 50 to 60%, quantity, Sir Jovi? Yes, wala lang exact quantity sila. Okay. Ngayon, pero around 50 to 60% po yung estimate ng mga basurang nalilikha. So usually ano po yung mga basura na yon bukod dun sa mga Christmas decor na kumbaga inadadagdag dahil nga dito sa festivities o dito sa mga dito sa Christmas celebration? So nabanggit nyo rin po yung mga gamit na Christmas lights, yung mga pinaglumaang Christmas trees, mga pinaglumaang Christmas decorations. Kasama na rin po dyan yung mga gift wrappers na ginagamit natin, yung mga online na pamimili natin na packaging, di po ba? Pagka bumibili tayo, pag natatanggap natin at dineliver sa atin, ilang layers of packaging yan. Merong cling wrap, merong bubble wrap, merong plastic, may karton. So ilang ulit po yan na packaging na kalimitan, they will all end up na trash at napupunta lahat sa basurahan. So yun po yung mga sinasabi natin na nagpapadagdag at nagpapalala sa volume ng basurang nakikreate natin ngayong panahon. Meron din po nadadagdag dahil itong panahon ng Christmas, kalimitan marami naghahanda, di po ba? So sa tuwing namimili tayo ng ating mga pagkain at kalimitan excessively din at kung hindi nakaplano yung ating pamimili, mas marami pong volume pa rin yung nakikreate natin. Kaliwat kanan yung handaan, bukod doon sa mga food waste at kitchen waste na nakikreate, dumarami din po yung mga nabubulok na pagkain. Yes, na oo. nasasayang din lang. At kung ito po'y nahalo doon sa ibang klaseng basura, halo-halo na po yung basura na yan na lahat will all end up sa ating landfill na pasikip na ng pasikip dahil po sa volume ng basura na nakikreate natin. So sabi mo nga, Sir Jovi, ang nadadagdag 50 to 60% ng mga basura tuwing dadating yung Pasko. So paano kaya natin magiging o magagawa na itong holiday season na ito ay maging eco-friendly talaga, no? Yes, ma'am.
kung sa amin pong panukala, sa amin pong rekomendasyon sa ating mga namimili, nagpaplano ng pagde-decorate, kung meron po tayong bibilhing dekorasyon, titiyakin po sana natin yung kalidad, yung quality ng ating mga Christmas decors. Ano? Minsan, alam ko na mahirap sa ating mga kababayan na bumili ng dekalidad kasi mahal, pero yung long term po na impact po noon ay saka yung serbisyo ng mga pinamili nating bagay na dekalidad, mas mahaba po yung buhay. Paulit-ulit po natin nagagamit. Samantalang kung ito po'y mura, kalimitan po isahang gamit lang, tapo na kaagad. Ayun. Dadagdagan ko yung sinabi mo, Sir Jovi, no? Kasi may mga ngayon parang may mga diskusyon, no, may mga argumento. Ano ba talaga kasi madalas naman talaga ginagamit natin yung Christmas tree, 'di ba? Yes, Yung sabi ng iba, mas maganda na yung organic o yung pinuputol natin. Katulad dati, 'di ba, nung mga bata tayo, parang kumukuha lang tayo ng mga sanga-sanga. Tapos dinedekorasyonan. Pero sinasabi naman ng iba, mas maganda yung plastic kasi mas matagal mong gagamitin. So ano ba ang talagang naman sa po inyong yun. palagay? Tama naman po yun. Actually, pwede naman na kung kaya din lang natin na may halaman tayong pinatutubo para mapaulit-ulit natin siya magagamit. Hindi ko lang alam po yung pangalan ng species ng halaman na parang korting Christmas tree na creatively magagamit natin, na decorate natin pag Christmas. Afterwards, tanggalin natin yung decoration, balik natin sa ating garden, nagagamit pa rin natin. Or, pwede rin po yung mga old twigs. Ibig sabihin, twigs na, wala nang, kumbaga, panapo na rin siya sa mga sanga. Minsan, ginagamit natin, wala nang mga dahon yan. Ginagamit natin siyang dekorasyon. Pwede na rin natin siyang pinturahan ng safe paint na walang toxicity. I-display po natin, gamitin po natin ng Christmas. Tiyakin po natin maganda yung yari ng ating Christmas tree at lagyan po natin ng dekorasyon din na mas reusable. Magagamit pa rin po natin ng paulit-ulit. Kung bibili rin po tayo at hindi maiiwasan mga plastic, tiyakin po natin na may quality naman yung plastic. Medyo may kamahalan lang ng konti po yun, pero yung long-term po no na service sa atin at paulit-ulit natin siya marireuse, madi-display, mas maganda po yun. Ayun. So, at least mas parehong, kung baga sabi mo, Sir Jovi, parehong okay. Basta hindi makakasira sa ating kapaligiran. O kasi sinasabi nila pag nagputol, lalo na kasi sa Amerika, no, sa ibang bansa, 'di ba, Sir Jovi, kasi talagang totoong puno yung ginagawa nilang Christmas tree, 'di ba? So, parang yun nga yung nagiging diskusyon, yung mga putol ng puno, mas okay ba yung kesa dun sa yun nga, no, pang matagalan na gamit na plastic na Christmas tree. So, basta parehong sabi mo nga, basta yung parehong mapapakinabangan ng matagal, mas okay yon. Yes, ma'am. Ayun. Bago tayo mag-display, isipin natin muna yung reusability ng gamit na yon, quality ng pagkakagawa natin, tapos matatag kung meron man tayong ginamit na plastic. For example, linisin ka agad natin after ng Christmas kasi kalimitan yung mga kababayan natin pag dinisplay para nakakalimutan na rin, umaabot na ng ilang buwan ulit bago tinatabi, di ba? Kaya minsan tapo na rin lahat. It will all end up as trash. Kaya kung matitiyak natin na ingatan ulit natin yung pagkakagamit, itabi ulit natin, linisin na mabuti, ilagay sa sisidlan para sa susunod na Christmas season, we can reuse it and redecorate ulit. Ayun. Mga bahay. Oo. So, Sir Jovi, itatanong ko lang, ano ba yung mga pwede nating i-upcycle, i-recycle, i-reuse na mga Christmas decor? Kasi yung mga nakikinig sa atin ngayon, syempre ay interesado sila, no? Ano ba yung mga pwede naming i-reuse na nandyan na ngayon i-upcycle, no? Okay. O na nandyan na ngayon sa mga lalagyanan. Sigurado meron ng mga ibang nakatago yan yung iba hindi na pwedeng magamit ngayong Christmas. Yes, well, ang suggestion nga po namin, tingnan natin muna kung anong meron na tayo bago tayo bibili. Diba?
examine natin kung pwede pa siyang ayusin ulit, kung pwede pa siyang dikitin, di ba? Pwedeng pinturahan, magagamit ulit natin. Yan, isang paraan din ng repurposing. Samantala, kung meron naman tayo na mga creative tayo, halimbawa, at nakapag-isip tayo, gawa kaya ako ng Christmas tree mula sa mga lumang newspaper, yung ganon, pwede rin po yan. O kaya sa mga retaso ng tela, pwede rin po yan. Yan po ay upcycling. Ganon din po kung halimbawa, gagamit tayo ng ilang mga tinabas na plastic, yung CD, ginawang Christmas tree, katulad po ng mga halimbawa ng pictures na pinadala natin sa inyo, yung po pwede natin gamitin na mga materials for upcycling. Yung mga bote, no? Nakikita ko yung mga bote. Parang, pwedeng ipang dekorasyon, di ba? Yes, ma'am. Yung mga wine bottles typically po, lalo na yung colored ones, ay hindi po yan nabibenta sa ating mga junk shop. Wala pong tumatanggap niyan. So, ito yung pwede po nating i-repurpose, gamitin, maging malikhain tayo, maging very creative tayo. Gamitin natin decoration siya. For example, gawin nating halimbawa reindeer, pinturahan natin maging Santa Claus, o kaya gawin nating nativity set. Magiging very creative po tayo, malikhain tayo, magiging dekorasyon po natin yan sa bahay. Piyakin lang na po natin, again, yung quality ng product ng pagkakagawa natin para po mauulit pa rin natin yan sa susunod na season. Oo. Kaya lang, Sir Jovi, meron kasi tayong mga kababayan na talagang, walang-wala talaga yung pagiging creative nila, no? Parang kahit na tumingin siya ng ilang oras doon sa mga, sa mga materialis na ito, mukhang walang maisip. Meron bang mga store tayo na pwede tayong pumunta doon na mga recycled, upcycled, na mga Christmas decor na pwede din nating bilhin? Wala ako, mama, alam sa kasalukuyan na mga stores na pare-recommend. Pero ang alam ko po, halimbawa, actually yung mga kapis lanterns is a form of upcycling, ha? Okay. Kasi actually yung kapis shells, wala na siyang saysay by itself. Tapo na po siya, shell na siya, discard siya. Pero po, ito'y nire-repurpose, naging malikhain yung ating kababayan, at ito po ginagamit na material sa paglikha ng parol. So, in that instance, in that example, ito po'y form of upcycling. Yes, ma'am. Okay. So, yan po yan. So, marami pong nagtitinda ng mga kapis, parol. Pero mahal yun yung kapis. Ito kamahalan po kasi mas quality po siya. Again, sabi ko nga po, pag may quality, syempre, mahal ng konti, pero reusability po kasi niyan. In the long term, ay yun yung may value sa Okay. So ano pa, Sir Jovi, yung mga old papel? newspapers, pwede rin colored newspapers, yung mga, ilang pong sinend ko sa inyong mga... May mga no, parang mga karton-karton, di ba? Yes po. Minsan po, mga botones, ginawang decoration, mga colored magazines na kinat out para maging Christmas balls. Nagagamit po yun. Bottles, pinag-akwento ko kanina, ginawang parang decoration, Christmas decors. Pwede po natin gamitin yan. Naisip ko lang kasi, Sir Jovi, kasi para, medyo kasi hindi naman lahat, no? Pero yung iba nakakaalam naman tungkol dito. Pero parang may kakulangan din tayo ng kamalayan, ng awareness, no? Dun sa kung ano yung mga pwedeng mangyari sa ating environment, kung yung mga Christmas decor natin ay mapupunta lahat sa landfill, no? So kailangan talaga na magkaroon ng upcycling or recycling, no? Or reuse na pag-iisip nga na kamalayan yung mga kababayan natin. So ano po dun sa inyong end ang inyong ginagawa para talaga maipaabot natin sa publiko yung kamalayan tungkol dito? Kami po, halimbawa ngayong parating na Pasko, nagkakaroon po kami ng isang event na tinatawag namin na Zero Waste Christmas. Ito po'y taunang event na at kampanya at the same time na tumutulong tayong magmulat sa ating mga kababayan at yung ilang grupo at members po ng Eco Waste ay nag-showcase ng mga produkto
tulad ng Christmas decors, pati pagkain, na organic, safe, sustainable, at saka mga decorations, display na pwedeng gamitin. May mga demonstration din po ng mga ganong klaseng paglilikha ng mga produkto para po matuto yung ating mga kababayan at gawing mas practical yung paggagawa at kung paano din tinatabi ng maayos at tinatago para patuloy na marireuse at may ensure yung quality at long-term reusability ng mga produkto o mga nilikha nating mga dekorasyon. Share po namin yan, isang event, at siguro through your program, pwede namin yan, once na na-fix na namin yung schedule, i-connect po namin sa inyo. Oo. Sa tulong po ng inyong programa. Sige po. Yung event po na ito para makatulong po sa ating mga kababayan yung pagmumulat at pag-i-educate ng tamang paraan para po mas safe, mas ligtas, mas malinis at orderly at walang masyadong nagki-create ng mga basura sa ating panahon ng Kapaskuhan. Tama po yun. Magandang suggest at saka magandang ginagawa. Pero sana, meron din tayong kunwari yung mga competition, di ba? Yung Yes, ma'am. Oo, tungkol dyan. Kasi para din natin, di ba? Para ma-encourage natin yung mga Actually, kababayan natin. Tama po kayo, ma'am. Iyan po yung isa rin sa parang feature ng event na ginagawa namin. May pa-contest po kami doon sa mga malikhain na school at mga grupo na gustong enter ng competition ng decoration, Christmas decors, at saka food preparations na mas safe, na mas mas planado para po hindi tayo magkikreate ng excess, wastage tuwing panahon ng Christmas. Ayun. Ako sana. Sige po, balitaan nyo kami, Sir Jovi, pagka okay na yung inyong event at saka yung mga competition na ganyan. Pero Sir Jovi, bago ka magpaalam, may datos ba tayo, particular dito sa Pilipinas, kung dumadami o kumukonti yung mga basura natin tuwing Pasko, lalo na yung mga Christmas decor natin at saka yung mga gift wrapping materials na ito? Well, ma'am, nasabi ko nga mga around 20 to 30 50 to 60% yung nadadagdag. Huwag na nating dagdagan pa. Pwede, no? Yun po yung panawagan. So talagang nagpapatuloy pa rin yung pagdami. So talagang kailangan ng awareness, Kailangan patuloy namin ginagawa itong pagmumulat, pagbabantay at the same time at pag-educate sa ating mga kababayan na bahagi ng ating pagdiriwang tuwing panahon ng Kapaskuhan, yung share din ng tamang paraan, mas ligtas na paraan para mas tahimik yung ating pagdiriwang, hindi magastos, hindi rin mabasura, walang masyadong panapon na nalilika. Yes, oo. Naku, maraming salamat Sir Jovi sa oras mo at sige, pagka okay na yung inyong sige sir. Salamat po. Yun na po yung aking Okay. masishare sa inyo at mabuhay po kayo at mabuhay po yung inyong programa. Sana nakatulong po ako ngayong araw. Nakatulong po kayo na malaki. Maraming salamat po, Sir Jovi. Yes, ma'am. Thank you po. Okay, si Sir Jovito Benosa, ayan, ng Eco Waste Coalition at pinag-usapan natin 86 days kasi before Christmas. Kaya iwasan natin yung napakaraming basura na mailalagay ngayon sa ating mga landfill. So, maraming salamat at mamaya sa ikalawang bahagi po makakasama natin ang dating Health Secretary at ngayon ay Congresswoman Janet Garin. Nako, ito tungkol naman to dun sa ating dental care. Bakit may mas akala natin pagpapaganda lang ng ating ngipin, hindi po. May mga maaring magkaroon ng sakit kapag hindi natin iningatan ang ating mga ngipin. Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. A person who teaches. Yan ang kahulugan ng salitang teacher. Tunog simple, pero it's more than that. Dahil ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo, mapagod man at mapuyat, ay hindi nawawala.
Makukulit man ang ating mga mag-aaral, tinitiyak naman nila na uuwi silang may bagong kaalaman at ang kanilang puso bilang mga ikalawang magulang ng mga bata ay hindi rin matatawaran. Kaya ngayong Teachers Month, isang pagsaludo at pasasalamat para sa inyong guidance, hard work and commitment. Kayo po ay malaking bahagi ng paghubog sa pagkatao at magandang kinabukasan ng bawat estudyante. Sa lahat ng mga guro, Happy Teachers Month! Isang pagpupugay mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konsepto ng bagong Pilipinas at kung anong kahalagahan nito para sa mga Pilipino. Ang bagong Pilipinas, lahat po tayo magsama-sama at lahat ng ating galing, lahat ng ating sipag para sa ikabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang kahulugan ng bagong Pilipinas. Muli namang binigyang halaga ng Pangulo ang ugali, galing at diwa ng mga Pilipino bilang malaking bahagi ng pagbuti ng kalagayan ng ating bansa. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay. Basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap. Isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Malugod na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program at ang pamamahagi ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards sa mga benepisyaryo sa Caraga Region. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang-araw-araw ang kanilang mga gawain. Sinisiguro naman ang Pangulo na magsisikap ang pamahalaan sa pangunguna ng DSWD na maging maayos ang pagpapatupad sa programang ito. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. Katulad ng sinabi natin, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa dental care. Yung dental health, no? Sinasabi natin kanina, akala nung iba, pagpapaganda lang ng ating ngipin. Pero nako, pwedeng kapag hindi natin inilagaan ang ating mga ngipin, ay maaaring magkaroon tayo ng mga seryosong mga sakit. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At tulad ng sinabi natin kanina, makakausap natin ang ating former Department of Health Secretary at ngayon po ay representative ng 1st District mula sa Iloilo, si Congresswoman Janet Garin. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa inyong mga mansugid na tagapakinig at tagapanood. Naku ma'am, ito pag-uusapan po natin dahil nalaman natin na kayo po merong mga isinusulong din na tungkol dito sa dental health. Kasi marami po sa atin ang hindi masyadong nalalaman kung ano ba talaga ang kahalagahan nitong dental care at ano yung maaring maidulot kapag hindi natin pinangalagaan itong ating mga ngipin. Maaari po ba, Congresswoman, ano po ba yung masasabi natin tungkol dito? Napaka-importante ng dental health, no? Kasi syempre, kung hindi natin, unang-una at pinaka-common yung tooth decay, no? At yung cavity. Mm-hmm. At alam naman natin na pagka yung ipin talagang sira na, kailangan tanggalin yun. No? Dagdag pa dyan, syempre yung lalo na ngayon na conscious ng ating mga kabataan, yung tinatawag nating bad breath or halitosis. Yes. Nangyayari po yan pag hindi mo alaga. No? Yes. Yung iyong mouth, lalo na yung ating mga ipin at gums.
hindi lingid sa kaalaman ng marami. Ang oral health ay indicator ng overall body health. Kasi, kasi ano yan eh, yan ang bungad na kapag hindi mo na agdagaan ng ipin at nagkaroon ng marami ng mga bakterya, pwede siyang kumalat sa dugo at magkaroon ng maraming komplikasyon. Yun nga yung sinasabi natin kanina, ma'am, na akala natin pagpapaganda lang ng ngipin. Pero may mga serious illness pala o yung mga seryosong sakit ang maaring mangyari kapag hindi natin inalagaan. Sabi nyo nga po, ma'am, yung komplikasyon. Ano po yung mga pwedeng maging komplikasyon? Yung heart disease, no, isa yan. Kasi ang bakterya, kapag dumami, no, at napunta sa dugo, kasama sa komplikasyon niya yung sakit sa puso. Pwede rin yung sakit sa baga, no? Kasi may time, although these are rare, hindi siya common. Ang common ay cavities. It can happen, no? Ang diabetes, no? Pati diabetes po, ma'am? Yes, kasi pagka ang cause kasi doon yung tinatawag dati na periodontal disease. Yung kapag nag-cavities ka, pero pagka ito lumala pa, no, at naging sakit na talaga, nakakapataas yun ng blood sugar level at mas mahirap i-control yun. Lalo, tapos yung iba, di ba, may sakit sa gums, na pag hindi naalagaan ng matagal. Ang taong may sakit sa gums, na-elevate din yung kanilang blood sugar level. So ultimately, it will lead to diabetes. At mas mahirap, no? Mas mahirap i-control yung diabetes dala ng periodontal disease as compared doon sa diabetes na medyo usual, no? Lalo na yung type 2. Actually, dementia, isa rin yan, no? Oh, Kasi dementia yung din. yes, so dementia at Alzheimer's disease. Oh, may Related connection yan, no, din. yes, pwede siyang magkaroon ng dala sa gingivitis. Kasi ang problema nga, ang mouth natin, bungad yan, no? Bungad yan ng papasukan ng mga bakterya, not directly, no, na mapupunta sa esophagus at sa tiyan, hindi eh. Pagka meron kang mga sira-sira at may sakit ka, may marami kang cavities, pwedeng mag-spread yung bakterya dun sa nerve channels at pumunta sa dugo. Kaya nga yung pagpunta niya sa dugo, pag nagresulta siya ng death ng a few brain cells, nagkakaroon ka ng dementia. Yes. Oh, ganun pala yun. Pero yung mga komplikasyon po ba, ma'am, ano yun? Fatal ba yung iba dyan? Well, yung iba fatal, although it hindi siya frequent, no? Medyo seldom, very seldom siya nangyayari. But it can happen. No? Yung iba nga, meron ng mga gum disease na pwedeng magresulta into oral and throat cancers eh. Wow. So hindi natin alam 'yun. Pero ito, itong heart disease na sinasabi natin, ma'am. Marami po ba na nagkakaroon ng heart disease dahil sa komplikasyon dito sa ating gums o sa ating ngipin? Meron din, no? Although common yung cavities, yung mga sinabi ko mga komplikasyon, lalo na pala pagkabuntis. No? Pagkabuntis yung isang tao, napaka-importante kasi mabilis ang infeksyon, no? At ano kasi siya, alam mo yung daanan papunta sa dugo. Yes. At once yung bacteria napunta sa dugo, ang dami niyang pwede komplikasyon. Ma'am, nabasa natin doon sa isang article na flossing daw is equals to healthy heart. Pero marami po kasi sa ating mga Pilipino, hindi naman po masyadong aware, no, kung ano yung dental floss na yan. Instead, yung iba ginagamit nila toothpick. Pwede po ba yon? Iba pa rin ang floss, no? Ang toothpick is okay naman, pero ang dental floss kasi, ang toothpick yan kung kumakain lang, no? Kumakain yan. Pero syempre, pag nag-toothbrush ka na, you have to do flossing kasi marami yung mga nakukuha niya in between sa mga ipin, na ilalim mga maliliit na hindi nakukuha ng brushing or ng paggamit ng toothbrush. Oo. So talagang iba pa rin yung dental floss. Yes, napaka-importante nun. Kasi
ang nangyayari kasi pag may mga pagkain dyan na nag-stock up, lalo na in between, hindi ka nag-flossing, Mm-mm. yan ang pwede maging pugad para dumami yung bakterya. Mhm. Para siya nagiging nest ng mga bakterya. Ayun nga, At ano. pwede siyang pumunta at magkaroon ng maraming komplikasyon. Mhm. So, nire-recommend niyo po ba, ma'am, na dapat every year, every 6 months, nagpapalinis tayo ng ating ngipin? Every 6 months talaga ang Mhm. pagpalinis ng ipin. Pero syempre, iba pagka hindi afford yan, Mhm. ginagawa na lang na every year. Mhm. Yun nga, ma'am, maski nga yung, 'di ba, pag bata ka pa, lalo na kung wala naman tayong pampabunot, tinatali lang yung ngipin natin doon sa mga doorknob, 'di ba? Tapos sabay Tapos hilan ng kukunin, pinto. oo, yan. Oo. So, ano yun, ma'am? Masama ba yun? Kasi ako, parang may experience yata ako ng ganyan nung bata ako. May implikasyon po ba yan kung sakali? Hindi naman siya masama, no? Kasi ang binubunot na ipin usually sa mga ganyan, yan yung mga napapalitan pa talaga ng tutubo Ah. ng permanent teeth. Oo. Oo, Tapos oo. yung iba naman dyan yung mga aalog-alog na kasi yun nga, napapalitan ng permanent teeth. Oh, kasi kasi nung mga bata kami, parang yun lang din ang ginagawa, no? Tatali lang sa. Pero wala naman po implikasyon kasi parang yung baby, ano ba 'yon, yung mga tooth, mga baby Well, tooth na sinasabi pa nila. Alam mo, ang importanteng isa talaga, yung maging habit. Kasi minsan yung iba nga, eto pa yung isa, yung toothbrush ng iba, hindi pinapalitan at minsan Oo. ilang taon hanggang sirang-sira na talaga siya. So yung effect ng toothbrush Mm. sa Mm. kalusugan ng ating ipin at oral health Mm. ay Mm. naapektuhan. Mhm. At Oo. isang bagay na talagang medyo masama sa yung cigarette smoking and yung using tobacco products. Nako. Yun medyo ang epekto nun sa oral health ay medyo malakas. Ayun nga, no? So, totoo ba, ma'am, na yung mga iba, mas gusto pa nilang, mas prioridad nila yung makeup kaysa sa dental care? Sa Pilipinas kasi, tinanong din ako niyan, bakit daw na talagang yung tao hindi nag-invest sa dental health. Although, ang isang problema nga natin, number one, wala tayong insurance for complicated dental procedures. Yes. Hindi nabigyan siya ng pondo sa Department of Health. No, we were very conscious during my time kasi nga ang daming nakikita natin ang taas ng dental cavities, dental caries. In fact, ang nakitang problema noon, wala pa lang dentist sa karamihang areas o yung hinahire naman na dentist ng probinsya, hindi ka naman iikot sa mga bayan-bayan. So that's why we nag-recommend kami na mobile ang dental services. Pero kung tingnan natin dun sa prioridad ng ating mga kababayan, dalawa, makeup at saka load. Minsan, wala ng pagkain, makabili lang ng load, ayos na. Okay. So, makeup at load talaga yung prioridad kesa doon sa Yes. ng ngipin. Nako. So, ngayon po, meron bang mga sinusulong po tayo na mga polisiya po para, kasi masyado ding mahal, di po ba, ma'am? Pupunta ka sa dentista, mahal. Bibili ka ng mga dental floss, mahal. Yung mga maayos na toothbrush, mahal din. So, baka nga mas mura pa yung mga makeup, kaya kaya yung makeup na lang ang binibili. Yung vanity pa rin talaga siguro. Kasi kung tingnan mo, minsan yung iba talagang pinag-iipunan, magpapaayos ng ilong. Pinag-iipunan, paayos ng mata. Pero yung regular na check-up sa mouth, hindi ginagawa. Pwera na lang kung nalalaman nila na, oops, makakasira ng beauty to kasi pag smile mo, pagka wala kang ipin, pangit tingnan. Kaya kung tingnan mo, in relation to dental services, mas gumagastos yung tao dun sa braces. Ay, oo nga. Oo. Diba minsan, basta hindi nga kailangan, basta pabili lang ng kunyaring brace pang Oo. Ano ba, parang yung, props na lang. parang status symbol ba yan? Yung pagkakaroon ng braces? Pero yung iba, Yes. talagang kailangan. Pero yung iba naman, para lang maganda yung dating. Yun. So, Kailangan talaga rin yung braces. Kailangan talaga para mag-align. yung Pero mga ngipin. if we talk about yung mga sakit, yung importante mong investan is yung
regular cleaning Yes. at regular checking ng ating Mga ngipin. gums. Oo, At oo. gums. At yung pagbili palagi ng toothbrush. Ayun. So ano ngayon ma'am ang ginagawa natin? I'm sure diyan sa Kongreso, no, sa Kamara, meron po tayong mga polisiya para talagang mabigyan natin ng tamang dental care yung ating mga kababayan. Alam mo, ang isang isinusulong natin, although that by legislation, ay yung magkaroon ng package ang PhilHealth dun sa ating periodontal procedures. Hindi ba, kunyari, yung magpapatanggal ng wisdom tooth, ang mahal-mahal nun. Yes, oo. Oo. So, dapat yan, ano. Tapos Uh-huh. yung iba naman na parang yung pasta na lang. Mhm. Yung pasta hindi rin affordable, lalo na sa mga mahihirap. Or even just for 4 piece, yung mga nasa listahanan, gawing, lagyan siya ng package na libre under PhilHealth. So, kumusta na po yun ngayon, ma'am, yung sinusulong po ninyo na yan na pakete sa PhilHealth? Well, hanggang ngayon, syempre, ang nauna kasi itong mga check-up package, which I believe, equally important naman, pero mas dapat nga na din ito nilalagay sa Department of Health as a preventive healthcare, no? Yung itong dito sa mga iba, kunyari yung mga magpapa-opera in related to dental procedures. Oo. Kailan tinitingnan nga nila yung kanilang reserve at yung kanilang kaperahan, kasi ang dami nilang challenges. Oh. So, ngayon ay parang pinag-iisipan pa rin ng PhilHealth ito. Yes, yes. Okay. Pero nabanggit nyo din po, ma'am, na kailangan din natin na magkaroon ng parang multisectoral collaboration para ma-resolve natin itong problema na to. Bukod syempre doon sa kailangan din natin na magkaroon ng pakete o ng package dyan sa PhilHealth. So, kumusta na po itong tungkol sa kolaborasyon na ito? At sa totoo lang, way back when I was still with the Department of Health, nagkaroon yan ng Memorandum of Agreement, collaboration with DepEd. Kasi yun nga yung magandang i-target kung kailan bata pa yung mga kabataan, ma-inculcate na sa kanila. Kasi ang problema sa dental health, problema din yung pagkakaintindi ng tao. Yung hindi nila naiintindihan yung value of prioritizing dental health. Hindi nga ito it's not supposed to be an option. It's supposed to be a need. So yung awareness pa rin, ma'am, yung nagiging problema natin dyan. Yes. Oo. Kasi hindi siya priority. Dapat nga yung mga magulang, talagang maglalaan tayo ng pondo para dyan. Kasi ang laking bagay niyan para sa ating mga anak. Kung yung mga local government po ba natin, ma'am, yung mga LGUs natin at iba pang mga agency, lalo na yung LGU kasi di po ba dapat maging aware din sila para makatulong dun sa mga dental care nga ng ating mga kababayan? Merong ibang mga LGU, pero halos wala na ng package. Ang nangyayari lang yung namimigay ng mga toothbrush. Meron pa rin paminsan-minsan iba na ginagamitan ng kanilang school board funds yung mobile clinics na nabigay natin dati at ginagawa para cleaning, pang cleaning ng ipin ng mga kabataan. At of course, ang kailangan lang kasi dyan yung filler, yung pampasta. Binibili. May iba talagang bumibili pa. Although hindi siya ganun ka-prioridad kasi parang hindi yung ibang tao parang nangyayari kasi minsan dole out na lang. Nakapamigay ka ng toothbrush at toothpaste, akala okay na yun. Walang follow-through at hindi naiintindihan ng karamihan na kababayan natin gaano ka-importante ang oral at dental health.
Ayun, okay. Naku, talagang kung doon sa mga binanggit niyong mga sakit, ma'am, medyo natakot tuloy ako doon sa mga puwedeng maging, implikasyon ano o komplikasyon kung halimbawa hindi natin talaga inaalagaan yung ating mga ngipin. Naku, ma'am, maraming maraming salamat po doon sa inyong ibinahagi ngayong umaga at I'm sure yung mga nakikinig sa atin naging aware na no dun sa pangangalaga ng kanilang mga ngipin. Pero ma'am, meron pa ba kayong gustong ibigay na rekomendasyon para makatulong na gawing prioridad yung ating dental care? Government should really make it a priority. No? Ang collaboration ng DepEd at DOH dyan ay napaka-importante. Pero dagdag pa dyan, lalong-lalo na sa ating mga 4Ps, listahanan, yun na sa may hirap na sektor, kailangan itong isama dun sa advokasya nila para maintindihan ng ating mga kababayan who have less in life. Kasi pag yun yung talagang halos zero investment sila sa dental health. Nako. So yun. Sige po, ma'am. Nako, maraming salamat at sana maging successful yun pong mga panukala ninyo para dun sa dental health no o dental care sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat rin po. Mabuhay po kayo and God bless. Happy Okay, God bless po. Ayan, si dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Representative, Ma'am Janet Garin. Ako, ayan, kaya mag-ingat, may mga komplikasyon pala, ano, kapag ka hindi naging maingat tayo dun sa ating pangangalaga sa ating ngipin. Ako, so maraming salamat. Siyempre, una, dun sa mga naging panauhin natin ngayong araw, kay Sir Jovito Benosa at kay Congresswoman Janet Garin, at siyempre dun sa ating mga naging tagapakinig ngayong araw na ito. Maraming salamat sa mga likers, kay Pal Siit, kay Jerome Toledo, Eric Naku, ang mga FB sharers natin. Maraming salamat sa Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Ingoog, Radyo Pilipinas Zamboanga. At syempre maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo the Great at kay Joy Timidan, at syempre sa production side kay Erwin Peñano at kay Miss Bea Gaza de Guzman. Maraming salamat po. Ito po si Ven Blones. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ni AJ Ignacio. Maraming salamat po at magandang umaga.